I think most of the social media personalities, especially sa political sphere, they are always asking, how can a journalist be a vlogger or a vlogger be a journalist? Ano po yung differences? No? And isa pa po kasi I watched this debate po. It happened last year, January. Yeah. Ito ng mga scholars about sa pagiging journalist versus sa mga vloggers about sa pamamahayag sa public space. Parang isa po sa nai-open po nila doon, and I want to ask your reaction po. Kung tinatawag po nilang amendment, erratum, or mga changes sa mga nailalabas na articles or vlogs. Kasi parang sinasabi nila, pagdating daw po sa isang um, journalist, marami silang ways on how to do erratum. Pagdating daw po sa mga vloggers, wala silang kakayanan to change yung narrative kung ito'y mali. Pero ang nagiging problema po dito, I think it's more of like the biases of both individuals. Do you think po there is a difference on biases between these two entities, especially when they make changes? And also, question could sa mga journalists, they have different style with regards to how they portray their news. Merong headlines, yung nakikita natin sa prime time, mga 6 p.m., yung mga TV Patrol, and then merong opinion styled na mga parang podcast, parang ganito po. Pero they more on like parang opinion, parang sa article sa mga newspaper. Um, bakit po hindi bakit kapag dating sa pagtingin ng publiko, Di ba columnist. yun ang Tama po, and we all understand that news media outlets, even the mainstream media po, kahit sabihin na natin yung mga vloggers sa social media, they were tagged as institution of democracy para sa ating public space. Po ang masasabi nyo yung inopen up po na isang program po ng ating gobyerno, which is yung OPLA kontra fake news. Ano po sa tingin niyo yung pinapalakas nito na cooperation between the government and the media personnel or social media people sa ating demokrasya? Kasi Self-regulated. hindi never happened. Halimbawa, yung sinasabi ng isang pangulong kilala natin, di ba? Aha. Malupit kayo, Prof, Mga nakainom kayo ng Oh, maraming kape ngayon. Oo, walang kinakatakutan. Oo nga, Prof. Kasi Mukhang nasa beast mode kayo ngayon, Prof, Napasobra ka. ako, Hindi mabuti kasi yung kape lang. oo, buti kape lang. Wag niyo paiinumin ng energy drinks si Prof. Mukhang maraming masasabi mababant. No, should, no? Correct. Ay, at saka Prof, ito pa 'no, gusto ko idagdag. Yung ano, yung sinasabi kasi dito sa states na pagka daw po nawalan na freedom of expression ang mga tao magpahayag ng opinyon nila, at hindi nagkakaroon ng public discourse kahit, in the media of social media like yung mga vloggers, kasing ano, sumabog yung threat of civil war. Kasi wala na nag-uusap, may sari-sariling bias, hindi natin nalalaman yung tama't mali. And I think kapag ni-regulate or nag-push ang government to regulate yung speech, yung freedom of speech natin in social media, I think civil war will erupt. What do you think? No? China. Perhaps, ano muna namin, State and control. state ko, CCTV. ginawa nila CCTV, CCTN. no? Pero Kasi, Prof, 'di ba you ang want credibility. Yeah, yes, sige. 'di ba ang censorship is used as legal term sa Pilipinas, 'di ba? To regulate Yeah. parang ano ba, to regulate the media or Ayun, and kaya nga sabi ko, even if I think ganito, another thing din dito, Prof, even if it's pro or anti-government expression, still bound pa rin yan sa ating constitution that they still need to say it. 'Di ba po? Hindi yes, lang yeah. regarding, Like a di ba? constructive criticism. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share,
and subscribe na.